98 kilo barbell squat times 7. 6. Yeah. Bow. Leg day ang isa sa pinaka-awesome workout ng mga bodybuilders. Nagagamit dito yung pinakamalaking muscle natin sa katawan, which is the legs. Mas solid na workout ang squat kaysa sa leg press dahil sa squat requires balance. Ang squat na ginagawa ko ay ATG para full range of motion. Mas magagamit mo sa everyday real life situation. Napaka-beneficial talaga pagka may sarili kang squat rack. Ayan, kahit DIY lang yung akin, talagang malaking tulong na ito. Hindi ako mag-heavy kung wala ito at talagang delikado. Lalo kung walang spotter. Matagal ko din pinagplanuhan yung squat rack mo yan. Yan ay combination ng mga design na nakita ko sa iba't ibang squat rack. Pinagsama-sama ko lang para multifunctional. Samantalang kung bibili ka ng mga simple niyan, baka nasa 7,000 o 10,000. Kung ikaw ay may home gym, ito ang pinaka-essential na equipment. Squat rack, bench press, pull-up bar. 6. Yeah. Bow. Pellet. Muscle. No. Capable naman tayo lahat sa maraming bagay, lalo na dito sa fitness. Kaya lang minsan, mas nananaig yung laziness at pinipili natin yung mas madali. Ito na yung superset dun sa naunang squat. 82 kilo naman times 7. ATG squat pa din. Enough na sa akin yung dalawang set ng squat dahil kinabukasan, ang sakit ng legs ko niyan. Straight yung back, naka-brace yung core para pag mag-i-squat ka, walang butt wink. Ito yung sinasabi kong benefit ng makapal ang traps. Ayan, meron kang sariling patungan sa yung balikat. Hindi na kailangan ng cushion. Mapapalabat per side ka sa squat dahil dito requires immense energy and focus para nakapermera ka at nag-aahon. Hindi pwedeng wishy-washy ang intent mo dito. Dapat clarity of thought, words, and action. May goal ka. Dapat ma-exceed yung previous workout. Once you're under the bar, there's no going back. Squeeze the perineum, squeeze the abs, then squat. $112 kilo deadlift times 5. Superset ang gagawin ko dito, back to back na deadlift. Sa conventional deadlift, straight ang back, naka-squeeze yung lats, naka-squeeze yung abs, then naka-squeeze din yung perineum. Saka magbe-bend din ang knees para yung load hindi lahat nasa back. Yung position ng paa ay shoulder width apart. Yung hand position naman ay nasa outer side ng knees. May improve ang posture dito, snappy and tindig. Ito yung compound movement na dapat included sa lahat ng workout program. Magagamit mo ito sa everyday real life situation. Napakadalang nang gumagawa nito sa gym. Ang finisher ko sa leg day ay single leg barbell calf raises, 110 kilo times 7. Saka superset din ito, both calf naman, 15 reps. Calf ang isa sa pinakamahirap palakihin na body part. Nagpo-focus na lang ako sa strength dito. Itong barbell calf raises ay nakakataas ng talon.
lalo na kung sasamahan mo ito ng squat. Sobrang magagamit mo ito sa basketball, lalo na kung matibay ang defense at nagkakabanggaan na. Yan, solid na solid ka dyan. Itong barbell squat in calf raises, dapat ang kapartner nito 3 km run in sprint. Para meron ka ng lakas, meron ka pang endurance and speed. Maganda na adaptable yung katawan mo sa iba't ibang training practice para hindi ka basta maiiwan. Strength, speed, power, flexibility. Ang ginagawa ko naman para improve ang aking lung capacity ay araw-araw na breathwork. 3 rounds ng 30 breath ng Wim Hof method para mapataas ang aking VO2 or maximal oxygen uptake. Ganun din ang 3 km run. Hindi ako mouth breathing, nose lang lagi, nakasara ang bibig pag nagja-jogging. Ganun din sa sprint. Sa mga cardio na gagawin natin, dapat naka-close lagi ang mouth. Sa ganitong paraan, titibay ang iyong maximal oxygen uptake, hindi ka basta hihingalin.